Yo, what's up mga kahardot? Welcome po sa aking channel. Kumusta po kayo sa araw na ito? Ay panibagong video naman ang ipakikita ko sa inyo. Ito ay ang continuation ng aking backpeeling preparation sa external work. At kung bago kayo dalhin dyan, ay pasalamat muna tayo kay Papa God sa kanyang pagpatnubay sa ating lahat, sa ating mga gawain sa araw-araw at sa ating mga kaligtasan, layong higit sa ating buong pamilya. Yon, at tara guys, puntahan natin ang aking video. Good morning po muli mga kahardot. At yan, today is Thursday at update ko kayo sa ating backpeeling na ginagawa dito sa harap. Ayan guys, ayan, doon sa taas yun, nagkukumpak na doon sa dulo. At dito, still leveling pa rin and backpeeling. Ayan. At yan nga mga kahardot, ayan, malapit na yan. Siguro after 2 days ng pagkukumpak preparation ay atin yang ipapa-FDT na. Ayan, at kukuha po tayo ng equipment. Kuha tayo ng equipment guys. At yan nga guys, habang nililibil ng atin ng grader ay meron na rin tayong water truck dyan. At dapat po ay basang-basa yan dahil kailangan hanggang ilalim mabasa at matuyo yan. Kaya ginagawa natin ng paraan para sa magandang compaction. Kailangan mas maganda ang tubig sa nakikita nyo yan. Ayan, may tubig na dyan. Diretso ang paglalagay ng ating water truck. Kasi po ang mangyayari dito na mag-test po tayo dito na load truck test po ang gagawin natin dito. Equipment po ang gagamit natin pang testing, hindi machine. Load truck po, may load, magkakaroon tayo ng load truck dito. At yan po mga kahardot, tuloy po ang ating nilibil dito sa ating ginagawang slab preparation. Ayan po, tuloy po tayo sa panunood.
Tulad pa nora sa maga? Yogo mga muskila. Guys, paalala po muli kung ang inyong backfill thickness ay ng sub-base ay 20 or 25, siguraduhin po natin backfillan nyo ng 2 layer para sigurado ang good compaction result. Yan po, panguling patong na yan. Doon sa 20 cm, nag-backfill kami ng somewhere 15 o 10 cm din. Ito na yung pinali, yung pinaka second layer nila ng pagbabackfill. Yan po, dyan naman ay papantay uli ng ating grader para dire-diretso at makumpak habang natutuyo ang ibabaw na napapatungan ng ating another layer of soft base. At yun nga guys, sa mga na-label na ito ng ating soft base na label na yan, ngayon meron tayong survey group at naglalagay po ng stick or staka para sa elevation ng top ng soft base natin. Yan po ang ating staka, yung bakal na yan. Nilagyan po natin dyan para ang purpose nyan ay madali tayo mag-label. Ayan guys, so may marka yan. Pagka natamaan niya ng ng ating grader, hindi basta-basta mawawala yung staka niya. Kaya yun ang isang magandang pamaraan kung paano natin ma-label ng perfect. Hindi naman actually perfect, ng level na level ang ating soft base, at napakaganda niyan pagkaya na ay nasa ganyang sistema dahil ang paglalagay ng slab hindi tayo mahihirapang pagsukat dahil sakto na yan kahit naka-slab. Kaya panay ang ganyan hanggang sa gilid tinipin ng ating grader na level. Hindi tayo nagsaya darating man ang ating concreting, basta't maganda ang preparation ng pag-level, lalo na ito. At yan, at tuloy na rin ang pagkukumpak yan. Ayan, nagkukumpak na, dire-diretso na yan. At siyempre lagi natin sisiguraduhin yung mga gilid na makumpak dahil meron po tayong load piece dito. Load piece ang gagamitin natin dito, hindi density. Load piece truck ang gagamitin natin dito, yung dump truck. Ayun yung kailangan natin ipag-testing dito. Hindi na yung machine. Gagawa na tayo ng isang dump truck na pag-carry ng bigat, ng tamang bigat para makuha natin yung available na reading. Tuloy po tayo sa pagkumpak at sa panonood ng ating guys, nagpa-final compaction na kami at magkakaroon tayo ng testing bukas. Ayan, nakikita ninyo, natapos na yung pagli-level dito, kaso kailangan pa natin ng compact na maayos. Ayan.
At yun mga kahadot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video ito at naway meron kayo nakuha. At kung may katanungan kayo, mag-contact lang at mag-comment sa ibaba. Yun, hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Bye-bye!